Magandang hapon at happy holidays mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim. At ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Araw na ulit ng Miyerkules, samahan niyo po akong kilatisin ang mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Ano ang kanilang mga plataporma? Advokasya, paano nila bibigyang solusyon ang mga mabibigat na problema sa bansa? Live na live po tayo sa True FM 105.9 at syempre present po kami sa inyong mga telebisyon sa True TV Channel 19 sa mga Signal subscribers. So kahit na nasa Tawi-Tawi kayo, Kalayaan Group of Islands, maaabot po namin kayo mga kapatid at sana po'y makisali kayo sa ating diskusyon ngayong araw. Ang ating aplikante ngayong araw, ang tinaguriang King of the North, Chavit Singson. Makisali sa isang oras na job interview dito lang sa Sagot Kita, Aplikante Serye. Siyempre, hindi po mawawala ang ating question of the day. Ang ating tanong, ano ang pamantayan mo sa pagpili ng senador? Mag-comment po kayo at i-share ang ating Facebook at YouTube live stream. Sino nga ba ang senatorial aspirant na si Chavit Singson? Ang kanya pong buong pangalan, Luis Crisologo Singson. Ipinanganak noong June 21, 1941. Kilalang businessman at politician. Naging milyonaryo noong siya ay nasa late 20s pa lang. Opo, ganoon kabata, milyonaryo na siya. Naging councilor, governor, congressman at mayor sa Ilocos Sur. Ngayon, magkakasama natin siya dito po sa studio. Welcome sa Sagot Kita, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Thank you for joining us. Magandang hapon. Magandang hapon. At maraming salamat sa pag-imbita rito sa akin, Chavit. Ayan po, salamat dahil gusto naming mas makilatis. Kilalang kilala ka ng North. King of the North ka nga eh. Pero gusto natin magkaroon ng pagkakataon ang buong bansa na makilala ka at makilatis kung ikaw ba'y tatanggapin nila bilang aplikante sa Senado. Given all your accomplishments, Gov Chavit, sa negosyo at politika, bakit gusto mo pang tumakbo bilang senador? Ano yung nag-udyok sa'yo na, teka, susubukan kong pumasok sa Senado? Dahil sa isang bagay na pinaka-importante sa lahat, na ginagawa ko ng mga anak ko nung araw, yung economic zone, free economic zone. Ang daming na-approbado, wala namang investor. Marami kami investor, matagal namin pinapile yan. 50 years ago, pinapile na namin. Binabara palagi sa Senado. Kaya kailangan mapunta ko sa Senado para ma-approbahan yan. Dahil napakarami. Galing na kami sa mahirap. Pinakamagulo, pinakatahimik ngayon, pinaka-poorest, now we are the 5th richest province in the entire country. So, kontento na ako, tumutulong na ako sa mga ibang probinsya. Marami akong factory, hindi ko magawa-gawa rito, kaya ginawa ko na, nagpunta na ako sa Korea. Meron akong 2 economics sa Korea. Nakakaya nga doon ako ginawa. Dapat dito. Wala hindi na-approvean So marami akong factory doon, may factory. One of them is the electric vehicles na binibigay ko ngayon sa ating kababayan. So nandoon yung frustration na pwedeng dito ka mag-create ng trabaho, dito mo simulan yung factory mo, pero dahil ba yan sa mga batas na mayroon tayo, may mga loopholes, may mga kulang, hindi siya business friendly pa? Yes, marami pa rin red tape at red tape. Hindi pa rin nawawala. Red tape. Tsaka graphic corruption. So, kaya kailangan mapunta ako sa Senado para tumulong. Ano sa tingin mo, Gov Chavit, yung iyong advantage, yung strength na pag nakarating ka ng isang business-minded na individual na makarating sa Senado? Well, I will not take advantage, of course. Ang ambisyon ko lang, happiness ko ang tumulong. So, 5th richest na kami, ayaw ko bumaba kami. Gusto ko pa, mas mataas pa dyan. At hindi lang yun, hindi lang sa probinsya, kundi sa ibang probinsya. Dahil ako presidente ng Mayor's League noon. So, tinutulungan ko lahat ng mga munisipyo. Bilang isang business-minded, negosyante ka eh. Ano ang iyong
magiging edge pag nakarating ka ng Senado? Well, unang-una, ang gagawin ko dyan, tutulungan ko muna ang mga mahirap. Dahil nga, you know that 77% walang bank account. 91% walang credit Ipon. card. Ang credit So, card. ibig sabihin, ang pera nasa labas. Madaling gastusin. Madali tayo sa sabong, madali tayo sa casino. Wala nakakaipon. Walang yumayaman na walang bank account. So, para sa masa itong ginawa ko, meron akong bangko sa US, Bigang Bangko International. Ngayon, meron akong bangkong national, digital. Bigay ko sa masa yan para hindi na sila pupunta sa bangko. Dahil ko sa bangko maraming requirement. Ngayon, pag i-download yun, at picturean nila sarili nila, may bank account na sila without going to the bank. Malaking tulong yun, mga sa businessman na maliliit. Gaya, digital na tayo ngayon eh. Saka puro online. Paano sila makakasama kung wala silang bangko, wala silang bank account? So, binibigay ko ngayon yung B-Bank. At nagpa-premium nga ako, start kahapon lang. Dahil 58 ang binigay na number ko sa Comelec. So, from yesterday, 15, up to bawal magbigay, 11 ng February, 58 days. 58 days. Yes. So, 58 days akong papapremyo. Ang papremyo ko ay 58 winners of 5,800 and one winner of 58,000 daily for 58 days. Yung last day, February 11, 580. So, araw-araw yan. 58 ang mananalo ng 5,800. At saka, 85,000. 58,000 pala. Aha, 58,000. 58 number ko 58,000. eh. Oo. So, okay. Since nandyan na po tayo sa bangko, puntahan natin yung plataforma Yes. na dadalhin mo po pag kayo'y pinalad sa Senado. Ang sinasabi nyo nga, ito, this bank, ang flagship program nyo po ay tatawaging Bangko ng Masa para bigyan ng banking access ang Yes. public. Yes. And you mentioned na 77% walang ng mga bank Pilipino ay walang Walang bank bank account. Marami rin siguro na wala na dito sa mundo ng mga Pilipino ni hindi nagkaroon hindi ng nagkaroon. access sa bangko. So how will you plan to do this po itong ganito? Hindi naman kasi 'di ba pag ngayon pupunta ka ng bangko, ang dami requirements. Kailangan mo ng talagang ID, kailangan ng minimum amount na mini-maintain. So bakit po para sa tingin nyo napakahalaga para sa isang tao na may sarili siyang bank account? Kasi kung walang bank account, madaling walang pera eh. Umbisa tinatago sa unan, pag nawala, away. Madaling tayo sa sabong, nasunugan. Madaling tayo sa casino. So wala nakakaipon. Malaking bagay yan dahil sa mga technology ngayon, madaling magbago eh. Online na tayo, paano sila makaka-online kung walang bank account? At yung ginawa ko, digital bank. Kaya pwede silang ang manghihinabang dito yung mga maliliit na negosyante. Halimbawa, bibili sila sa Manila, they have to go to the bank. Magsasarap ang bangko alas 3, mag-aantay pa sila. Dito, 24 hours. Sa bahay lang sila, telepono lang, bayad na sila. Papadala na yung mga At mga overseas workers, pupunta sila sa bangko, padala ng pera. Yung tatanggap, pupunta rin sa bangko para kumuha ng pera. Ito, bank to bank, B-bank to B-bank, walang bayad. That's the way to go now, cashless. They could save time and money. Oo, cashless na rin kasi mas Cashless. safe. Oo. Kailangan sumunod tayo sa pagbabago, ang bilis pagbago ng teknolohiya. Sa ibang bansa, wala ng pera, puro plastic, puro card na lang. Yes, opo. Speaking also of credit cards. Credit okay. card, yes. Oo. Bibigay kami, kasama ko yung mga mayors. Yan ang kasosyo ko naman, mga mayors. Dahil pangako ko yan nung ako presidente, at ginagawa ko pa rin ngayon dahil akong President Emeritus nila. So, tinutulungan ko lang lahat sila magkaroon ng credit card lahat ng ating kababayan. Opo, okay. Gov, pero ang credit card, utang yan. 'Di ba? Kaya ka may credit debit card. Okay. Debit card. So, it's just debit card. So, it's not credit card. Not credit card, pero ang credit card, nagpapatakbo lang tatlo. Visa card, Mastercard, yun yung pay. Either or, worldwide. Etong ginawa ko na Cards po. card, debit card,
Kung ano ilagay mong pera, yun ang pera mo. At hindi na babawasan. Oho. At nagagamit mo abroad, international, worldwide. Dahil MasterCard. Pero mahalaga malaking bagay. rin. Opo. Ayan, tinuturuan nyo, gusto nyong matuto rin, makaipon ng ating mga kababayan, makapagsubi sa pagdating ng emergency. Siyempre, meron din yang may kita rin ng pera pag pinapatago sa bangko, 'di ba? So meron din po ba yan? Kikita rin. Lahat naman nakikita sa bangko. Kikita sa bangko. Pero yung financial literacy, kayo po ba naniniwala na kailangan din na turuan at mas maintindihan ng mga kababayan natin ang tamang pangangalaga po ng pera? Kailangan, dahil hindi, mapag-iwanan tayo. Madali magbago ang technology. Kagaya sa Europe, wala nang pera. Yung ibang countries, wala nang pera. Ang dumi pa ang pera, nakakasakit pa tayo dyan. Pati yung mga ginagawa ko ngayon, yung mga electric vehicles, bibigyan ko rin ng card na itatap na lang, bayad na sila. Wala nang supli-supli. Wala silang dadali ng pera. Sinabi nyo rin po na isa sa isusulong nyong bills ay ang Universal Basic Income Act. Can you tell us more about this? Ano po ito? No, pagka ako nanalo, yun ang unang gagawin ko. Di ba, marami tayong mga tupad, kung ano-ano. Marami pa rin graft and corruption eh. Mas sincere yung politician magbigay. Yung pagbibigyan niya, nakikihati or maraming graft and corruption. Kung minsan, wala. Kung minsan, nakikihati yung nagbibigay. Or hindi nabibigyan yung parang pupila sa bangko, sa land bank ang tao na parang pulubi. Ito, gagawin kong batas, gawin kong pangalan, Chabit 500. Lahat ng walang trabaho, mga fisherman, mga farmers, lahat ng mga kapuspalad, and sumusweldo lang ng below minimum wage. 18 years old and above, magkakaroon ng 500, buwan-buwan habang buhay. At wala nang graft and corruption doon dahil obligado. Iboto mo sila, hindi, makakaroon sila. Kailangan sa batas yan. Wag binibigay kasi sa mga politician eh. Nawawala yung iba. So pwedeng diretso na pwedeng sa account connected yan doon sa card, sa bank account. Bank account. Oo. Hindi na dadaan, wala nang pipiliin kasi sabi nyo nga lahat, walang exemption. Yes. Oo. Ay boto man sila, meron ka. Ngayon, hindi kasama yan, dito yan. Opo. Ngayon kasi hindi lahat ay nakakasiguro na ang nabibigyan ay Hindi yung nararapat nabibigyan. Hindi nabibigyan lahat. Plano nyo ring pababain yung remittance fees para sa mga OFW. Alam nyo, Governor, ako rin ay napalaki ng ng tatay ko na yung buwan-buwan nagre-remit siya. At may mga pagkakataon talaga na mabigat po, malaki Bawas. rin yung bawas pag remittance fee, depende sa laki ng ipinapadala. So, would you agree doon po sa proposed 50% discount under HB 109, House Bill 10959? Ano yun? Na igawin nga pong 50% discount yung mga remittance fees or kaltasan ng kalahati or dapat tingin nyo libre? Ako libre. Bakit para kaltasan? Bibang to bibang, libre. Dapat wala ng hindi na kailangan ng batas yan. Libre. Ay, pero Tulong syempre may ko sa service tao fee ito yan eh. Ha? Service fee. Wala, tiyanggal ko. Tulong ko sa tao. Ito sa bangko nyo. Kasi yung mga ibang, mga Kaya remittance nga, companies. lumipat na sila dito sa Bbank dahil hindi ako naniningil. Ginawa ko lang ito, tulong sa ating kababayan. Is it happening now? Yes. May lisensya ako, Central Bank, lahat, kompleto. Opo. So kung kunwari... Bbank, dahil meron akong bangko sa Amerika, Bigang Bangko International, approved. Ngayon, gumawa naman ako ngayon ng National Bank, pero digital. So, pwede sila magkaroon without going to the bank. So, ito po bang V-Bank nyo ay pwedeng i-access din ng mga OFWs? Lahat. QR code lang nila. Isaulat ang mga pangalan nila at lahat. Picturean nila sarili yan sa telepono. Yung facial recognition, may bank account na sila without going to the bank. So, cashless, bank to bank. I know, account to bank account or e-wallet to e-wallet. So, yung pong remittance fee, paano po yun? Wala nga. Libre. So, kahit saan bansa ma-access yan? Yes. Oh. International, national, local. Okay.
Ano pang special features? Ano pa ang kagandahan ng VBank? Kasi because it's Makakaipon e-wallet, sila. it's digital, it's Yes. digital banking, walang minimum Wala. na maintenance. Ito, walang laman. Oo. Kaya nga gagawin ko yung Chabit 500 eh. At nagpaparipa ko ngayon para magkaroon lahat sila. Alright. Okay, isa rin po sa mga plataforma ninyo, GovChabit, yung murang modernized jeepney. Yes. Diyan din umaaray yung karamihan po ng ating Matagal mga nang- operators. No interest, no down payment. Paano po yan gagawin? Paano tayo makakasiguro na hindi ka rin naman malugi? Lugi. Kasi Nandito walang na nga interest eh. Meron akong electric vehicle company sa Korea. Marami akong kumpanya ron. Gumagawa kami ng electric vehicles, submarine, hovercraft, at fastboat. Marami, iba-ibang klase. Aeroplano. So, iba-iba. Dinala ko na rito para sa ating kababayan yung electric vehicles. So, ang specification ng gobyerno, maganda naman dahil aircon na, 22-seater, 6 man nakatayo, total of 28 passenger. At aircon. Kopyeg walang yung jeep para hindi mawala yung iconic look. Sinabi ko na, walang Accredited na pupunta po ba ng LTFRB? Approved. Yun ang specification ng LTFRB. Opo. So, walang kumuha dahil pinapadala sa ang tao sa bangko para umutang, mag-down ng 500, mag-porsyento. Walang punta. Oo. So, ang ginawa ko na, nung nakita kami minsan ni Presidente sa nung nilaunch ko yung Dongpeng na electric cars ko, ako, Mr. President, there is a long-time program of the modernization program, hindi matuloy-tuloy ever since. Ako na lang gagawa, ako nang pautang lahat ako. Electric vehicles, tricycles, electric, motorcycles, electric. Ako lahat magkapital. Walang down payment, zero interest. Saan ka nakarinig ng magpapautang ng bilyon Wala. na zero interest? Wala. Ako lang ang loko-loko. ang gumawa nun. Bakit? Gusto ko lang tumulong. Na dito, tunay na tulong ha. O, di nagpuntahan lahat yung mga transport group, mga presidente. Kasi, Gova, from 2.3 million, yung electric vehicle na 28-seater na ino-offer nyo ay only 1.3 million pesos. Hindi, Mas mura ng 1 milyon. Mali. Okay. Maghanap sila, 3 million ang nakita nila. Nagpunta sa China, Korea, Okay. Philippines, 3 million pinakamura. Ito na pinakamapayag na sila. Pero alam namin matulungin ka, pwede bang 2.4? Tumawad Okay. sila 600. Kako tulong ko ito. Negosyo ko sa Korea ito. Marami naman ako ibang negosyo. Tulong ko lang sa mga kababayan. Naawa ko kasi araw-araw nakikita ko pollution walang aircon Ang mga drivers, malit na rin nakita Saka dahil wala nang gasolina. kinikita, oo. So, ang ginawa ko, ang sinabi ko, ako na lang magkapital lahat. So, nagpunta lahat sa bahay ang mga presidente nila. Hanapin yung muna pinakamura ako bago ko ibigay yung presyo. Hinahanap nila sa Korea, China, dito. Ang nahanap nila, 3 million. Ang pinaka Pwede bang tumawad ng 2 million 4? Tulong ito kako. Negosyo ko sa Korea pero hindi ko kayo nahiya ako magnegosyo rito dahil kumikita naman ako Baka kala I'm just taking advantage. So, ang presyo ko kako, happy ba kayo kung 2 million 4? Happy kami sir, dahil 3 million pinakamura. Para ipakita sa inyo na tunay na tulong, at isa lang salita ko, ginagawa ko, ibibigay ko lang 1.2. 1.2. Yes, 3 million to 1.2. Exactly. Yun ang tunay na tulong. Lugi nga lang ako. Tulong nga. Tulong. Pero kamusta po? Kamusta pa ang Dito pag-arangkada naparating niya? ko na lahat. Tinetesting na nila yung prototype. Nagustuhan lahat. Kaya dinala ko na sa Lima, Batangas. Hopefully, makakapag-produce na kami by January. So 1.2 million na lamang siya, zero interest Zero pa. interest pa. Pero syempre dapat at some Madali point, nilang bawiin yan dahil maglalagay pa ako ng solar parking charger para makabawas. Pero may bayad yun, 30% Oo, below yes. the Meralco price. Oo. Pero paano rin po kayo makakasiguro? Anong agreement ninyo na okay, 1.2 na nga lang yan from 3 million. Oh. Bayaran nyo naman ako. Oo. Gaano katagal Kailangan- gaano nila katagal babayaran yung 1.2 po sa inyo? Well, ang tansya namin 2 years sa kanila na
Kung talaga magbayad sila dahil malaki ang kikitain nila eh. Mapupunta na sa kanila yon. Pero ayod naman natin, 'di ba? Tinulungan na maabuso pa. Ah, Dapat totoo magbabayad. Kaya nga, ang kapirma ko dyan, mga presidente ng mga transport group or mga LGUs, mayors, governors, o congressman, basta na sino, basta meron entity. Kasi nung araw, tumulong ko sa may tumawag na nagpapatulong. Ano bang hanap buhay mo? Tricycle driver, sir. At umuo pa lang ako, tapos kukunting kita namin. Binigyan ko isang tricycle. After 6 months, kumusta ang buhay mo? Mahirap pa sa akin, sir. Ano sa yung tricycle mo? Binenta ko na, sir. Kaya kailangan may entity. Kung tama yung driver, ilipat. At pag hindi nagbayad yung grupo, yung presidente nila, ijajaryo ko araw-araw. Wow. Yun lang ang agreement. Oo. Ganun lang. But I mean, maging responsable. Hindi naman pwedeng libre lahat. Yes. Dapat magtutulungan. Yes. Ayan. Alright mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion or ating kwentuhan sa ating senatorial aspirant na si former Governor Chavit Singson. Inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating pagkilatis, sa ating aplikante. Ikaw kapatid, ano ba ang batayan mo sa pagpili ng senador para sa 2025 elections? Ano yung mga criteria, qualification na hinahanap nyo? Mahalaga ba yung pagtulong, katulad po ng sinasabi ni Governor Chavit? Mahalaga ba sa inyo na may eksperyensya para i-consider nyo sa Senado? Or sadyang ang inyong batayan ay kasi kilala to alam ko na yung apelido nito or sikat to Sana po hindi ganun lang ang ating batayan. Kaya po narito ang aplikante serye. Gusto po nating makilatis yung ating mga aplikante. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita, Aplikante Serye. Nagbabalik po ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po si Cheryl Cosim, kasama natin ang senatorial aspirant ni si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Mas painitin natin, Gov, yung ating usapan. Puntahan natin yung mga isyong pambansa. Kanina, yung electric vehicle na napag-usapan na natin. So, i-connect ko na yung pagdating sa PUV modernization. Mariin pa rin tinututulan po ng ilang grupo ang PUV modernization program dahil nga po sa mahal ng units. Tingin mo, itong pagtulong mo, na sabi mo, ang halaga na lamang ng isang electric vehicle na jeepney ay 1.2 million, ay magiging sagot, wala na pong aalma na mod operator? Wala na. Pumunta na lang sa akin. Lahat ng mga nagde-demonstrate. Gaano karami? Ang ayaw lang naman nila yung consolidation. Okay. Kaya kinukuha ang prangkisa nila Ano pong gaano nyo doon? Ano po ang take nyo doon? Tingin nyo? May pinupunto nga ba doon sa pagdating sa consolidation or talagang kailangan yon? Yeah, umaangal lang sila dahil consolidation means kung kinukuha yung prangkisa nila, ay pinaghirapan nila yung prangkisa nila. At hindi na nila alam kung saan sila papupuntahin. Pero meron po diyang yung financial assistance, 'di ba? Tutulungan po sila. Tingin niyo po ba sapat na 'yon or kailangan pantaasan ng financial Pag assistance? nasa Senado ko, dadagdagan ko para makabayad sila. Para hindi naman ako malugi masyado. Oo. Pero yung laki ng ibinaba from 3 million down to 1.2, that's Yes. napakalaki na po yun. And then sabi nyo po, yung Saka walang financial kapital assistance Wala silang kapital. para mas magaang yung po kanilang araw-araw na pamumuhay. Pagdating po sa Transportation Gov, maraming Pinoy po ang hindi sumusunod sa batas trapiko. In fact, yung naalala natin, pero nag-sorry ka nun yung convoy nyo po nahuli early this year. Yes. May problema ba sa implementation? May nakita ba? Ano ang natutunan nyo dun sa experience na yon? Well, nahiya ako, pero wala naman bakod yung dinaanan namin Nag-overtake lang. Walang bakod. Pero mali pa rin. Kaya nag-sorry ako. Yung mga iba nga tumatakbo, hindi na papakilala Ako, lumabas ako, sorry. Multa ako. Nagmulta ako, dinagdagan ko pa 200. Pero bawal. Hindi naman bawal, donation sa nila Tinanggap Donation. naman. Ay, it's a donation. May resibo May Oo. resibo. Di Okay. bawal yun. Aha. Parang dinagdag lang sa pang-20 na doon sa MMDA.
para tulong. Mhm. Dahil hinuli niya na ako. Pero hindi nyo na ulitin. Hindi Hindi na na. naulit. Hindi na Kaya kami naulit. nahalang ko ng multa ko para hindi ko na ulitin eh. Pero bihira po yung gano'n. Bira That lang they dahil owe- hindi ko naman sinasadya. Yung driver, walang bakod eh. Kung may bakod lang, yun ang masama. Walang bakod. Pero kayo Nag-overtake. po, humarap, inamin nyo yung Inamin pagkakamali, humingi kayo ng apology Yes. po sa taong bayan. Yes. Ano po masasabi nyo doon sa, kasi hanggang ngayon, yung busway po natin, meron at meron paminsan-minsan Gumagamit. na sumisimple na mga officials. Yes. Hanggang umaabot pa nga sa punto na nawala na lang yung storya, pero hindi na umamin. Ano po ang ano nyo doon? Well, ako kasi, isa lang salita ko at honest ako. Mhm. Kaya, basta ako magtatago, may kasalanan. Lahat naman tao nagkakamali. Nagkamali ako, nagsorry ako. Simple lang. Mhm. Yung mga iba kasi, hindi marunong magsorry. Or naaabuso. Tingin nyo po, naaabuso din. Nag-aabuso sila. Naaabuso. Puntahan natin ang budget, funding. No po? Mainit na pinag-uusapan ngayon, confidential funds. Mm. May mga nagsasabi pa nga po, pati nga ang mga local government, may mga confidential funds. Paintindi nyo nga po sa Meron, amin. Gaano ba nasa ka- batas yan eh, na confidential fund. Kung imbestigahan nila yan, imbestigahan lahat. Aha. Para saan ba ang saka confidential? Bakit kailangan may confidential- confidential funds? Nagtataka rin ako, bakit kami walang confidential funds eh. Pero, hindi Pwedeng dapat. magkaroon ng confidential funds, pero mas pinili nyo hindi na kailangan ng confidential funds. No, ang sa confidential Ilocos. fund, hindi pwedeng i-audit. Ang batas na yan, nasa batas. Okay. So kung transparency pag-uusapan natin, bakit pinapayagan ng confidential funds? Ngayon Tingin nga eh. nyo, Well, nasa administration yan. Opo, pero tingin nyo ho ba ay dapat na bang itigil or ilimita yung mga ahensya na bibigyan ng confidential funds? Dapat yung mga law enforcer lang kakaroon, hindi yung mga politician. Mhm. Mga like NBI, mga police, para pag confidential fund, pero gastusin nila should be transparent na para sa mga krimen. Mhm. Hindi dapat sa mga politician. Pero dapat yan, nasa batas kasi yan eh. May confidential fund, tapos hindi ino-audit yan, confidential fund. Pork barrel. Wala ng pork barrel. Pork Pero barrel. ang sinasabi, Gov, Hindi nawawala ang yan, bago pork daw, barrel. ang bago daw version ng pork barrel ay yung AKAP. So, ni-restore po ng mga mambabatas ang pondo para sa AKAP na nabansagang bagong PDAF nga po. Mm. Anong komento nyo on that? Well, okay lang yun, basta wag nilang bawasan yung mga basic na mga department, iba-ibang department. Pero marami naman pera eh. Pero ako, hindi ako pabor. Mhm. Pero okay lang, wag lang bawasan yung mga kailanganin yung mga ibang departamento. Dapat talagang napupunta sa tama naman. diba? Mapupunta sa tama. Diba, Gov? Okay, puntahan natin ang impeachment. Mm. Malaki yan. Isa yan sa pinakamalaking storya ano po, Mm. ng 2024. Yung kay Sara impeachment. Mm. You're running as an independent. Yes. I'm running independent dahil pareho ko silang tinulungan. Hindi lang ko tumakbo mas ng posisyon. Sinamahan ko si BBM, sinamahan ko si Sara, pinagsama ko sila, pagsasama, pagkakaisa, naghihiwalay na. Dapat, How do you feel about that? Kasi sabi nyo nga, malungkot ako dahil ang program namin pagsasama, united. pagkakaisa. Unity. Kasi gusto ko yun, kaya ako sinamahan dahil sa probinsya namin, lahat ng nakalaban ko sa politika, kaibigan ko na. Pati si Parang Yarab, nagpupunta sa bahay, nagpupunta rin ako sa bahay niya. Lahat. Pati sila, Crisologo, magkakasama na kami. Sinundo ko pa sa bilangguan, pati mga katawan niya. Wala akong nakalaban na hindi ko nakaibigan. Kasi mo nangyari sa aking probinsya, nagprogreso. Ikalimang pinakamayaman at kami nabansagan na ngayon ng ika-anin na fastest economic growing province. So, kailangan talaga may katahimikan para mas malaki, mas maganda ang asenso. Mas mabilis ang asenso kung may katahimikan. Yung Takot ang mga investor kung magulo ang nasyon. Kaya kailangan, kung pala rin ako, susubukan kong pagsamahin ulit yung dalawa.
sinubukan niyo po ba ito nung nagiging masalimuot na sa simula? Did you try No, because personally? I am a civilian, hindi na ako tumakbo. Kahit na. Pero Ano isa ka sa mga, 'di ba? Isa ka sa mga taong naging dahilan kung bakit sila naging tandem. Yes. Pero saan ba, tingin nyo, saan nagka-problema, Gov? Masyadong maaga ang ambisyon ng mga grupo na tumakbong presidential election. Yun ang main For the reason. 2028. 2028. For the 2028. Kaya ako nga, ang election are very divisive and very expensive. 3 years, away na eh. Mabuti nga yung presidente, 6 na taon. Pero mga local, every 3 years, masyado maiksi yan. Very expensive, very divisive. Puro away-away. Kaya salamat sa aking kababayan, wala nang away-away. At nagprogreso kami. Dahil din sa pakikisama ang aming mga kababayan. Balikan ko po yung impeachment. Kung kayo ay nasa Senado ngayon, paano nyo babalansihin yun? Well, nasubukan ko na impeachment ng araw kung maalala nyo. Pero ngayon, Yes. sinabi na nga, si Presidente mismo nagsabi na ayaw ko impeachment. Dapat sumunod silang lahat. At sinamahan naman ng Iglesia ni Cristo. Ayaw din nila. Dahil sunduin natin ang Presidente na para walang gulo sa ating bansa. At sinasampa-sampa pa rin. Parang something is wrong somewhere. Dapat sundin nila ang Presidente. Kung ano utos ang Presidente, susundin ng mga kalyado niya. So, tingin nyo po ay At hindi hindi na maganda dapat. kasi yung away-away. Masama sa ating bansa. Tingin nyo ba ay magkakaayos pa? Kung manalo ako, I'll try my best. Priority ko yan pagsamahin ulit sila. Sa paanong paraan? Well, kakausapin ko both sides. Ngayon, paano ko sila kakausapin? Civilian ako. Baka sabihin, wala ka ng pakialam, wala ka ng posisyon. Oo. So, naniniwala kayo na nagsimula lang lahat ito dahil sa politika? Politika ang umpisa niyan. Wala namang iba eh. Tingin nyo may pag-asa pa doon sa nakikita nyong sitwasyon? I mean, you personally know them. Pareho nyong sinuportahan. Meron naman pag-asa. Problema lang kung hindi ako manalo. Kailangan iboto niyo ako para makialam ako. Puntahan natin isa pang issue. Ngayon pong taon, inaasahan magtatapos na, talagang binana ang Pogo. Yes. Ano po, Pogo. Hanggang ngayong buwan na lamang yan, yung mga Pogo sa bansa. Do you think a blanket ban was a smart move from the government po? Pero kung ako lang nasusunod, hindi iban yan. Taasan lang taxes. Para Hindi nga, kumita. Kasi wala nawawalang, nga eh. maraming nawalan trabaho eh. Hindi nga Lilipat lang sa ibang bansa yan. Oo. Pero hindi nga eh. Kaya nga hindi sila nga. nagre-remit. Dapat tinaasan lang taxes. Taasan na, isagad na kung gusto nila. Pero the existing taxes alone, napakaliit at hindi nga nakakabayad din po ng tama. May sumisimple pa, nakakalusot pa. Kaya, Yung mga nag-i-implement na. kaya may nag-i-implement, kaya legal yan para may susundan at taasan lang ang taxes niya. Maski na 100% tax, basta taasan para hindi umalis, para may hanap buhay ang mga tao. So hindi kayo pabor doon sa total ban? Total ban, hindi, dahil dapat inamendahan lang, taasan lang taxes. Kasi marami nawalan ng trabaho. At saka ngayon, yung mga yan pugo-pugo na yan, lilipat lang sa ibang bansa. So ibang bansa makikinabang. So kung kayo'y palarin sa Senado, is this something na ibabalik nyo or pag-uusapan muli na Sa Senado, bubuhayin na Hindi. i-reconsider ang Pogo? pag nasa Senado ko, ayaw kong pakialaman yan. Baka mapuga pa ako dyan. Puntahan natin divorce. Divorce. Kamusta ka ba ngayon? Kamusta ang puso ni Well, ako- Governor Chavit? Sa kamalasan, namatay na yung asawa ko. Kaya, single ako. Single. Para malaman nyo, Oo, Para single. malaman ng taong bayan.
na Single ako. single. So, Single. single and free. Oh, yes. Oo. At divorce, Divorce tayo. dapat payagan yan dahil nobody's perfect. Eh, yung mga iba, nagmamadali, papakasal. Eh, kailangan, pag hindi nagkaintindihan at may mga rason, maghiwalay. Antayin nyo bang magpatayan sila? Paano kung Pero walang ano hiwalayan? lang ang mga basihan? Kasi ang natatakot sila ay parang maging katulad sa Amerika, 'di ba? Ikinasal, lasing, ikinasal, kinabukasan, divorce. Divorce. Eh hindi naman daw ganun dapat. Hindi nga. So ano sa tingin nyo dapat yung mga dahilan, pamantayan na ipapasok para payagan ang isang divorce? Well, nasa mga mababatas natin yan. Oo. Pero ako, pabor ako sa divorce. Dahil yun nga, ang dami hindi nakakaintindihan ngayon. Pwede hanggang bang basihan nagpapatayan. lang na hindi na natin mahal ang isa't isa? Kunwari ganun. Payag ka ba doon? Hindi. Masyadong mababaw yon. Mababaw kung minsan yun. Dahil maraming rason eh. So, kung may rason talaga na nananakit yung lalaki, Pwede rin naman manakit ang babae. pwede, oo. Kaya ako takot ako sa babae. Kung nananakit sila, yun dapat, yun ang isang base ng mabigat. Kawawa lang yung mga babae o lalaki. Kaya ako, kung bubugin ako ng babae, takot pa naman ako sa babae. Magpapabugbog ka ba? Oo, tatakbo ako sa babae. Ayaw ko lumaban sa babae. Oo. Dapat ang babae, Dapat inaalagaan, ang minamahal. tao, isipin nila mabuti, pag-aralan muna, boyfriend muna, pag-aralan nila isa't isa. Then kung talagang nagmamahalan sila, doon sila magpakasal. Eh yung mga iba nagmamadali eh. Kaya dapat pang-aralan natin ang mga kabataan ngayon. Pag-aralan nyo mabuti bago kayo magpakasal. Think twice. Hindi, oy, kalabitan na, kasal na. Eh, hindi. Kailangan mapag-aralan nila yung magiging partner nila. Siguro dapat Turuan yung mga kabataan. Siguro dapat gov din mas okay, may yung divorce pero tingin nyo ay dapat mas strict din, strict i-implement yung mga counseling muna bago magpakasal. Yes, Kasi dapat. minsan, 'di ba, Oo. napapakiusapan na lang para magising sila or maisip nila yung realidad ng pagpasok sa buhay mag-asawa. Yes. Especially nung araw, mga tatay na nag-uusap eh. Oo. Hindi na pwede yan ngayon. Oo, Aalma hindi ng mga kabataan ngayon. Oo. Dapat pinapag-aralan, pinagsasabihan. At kasama dyan lahat. Parents, mga pare, mga religious group. Dapat sila tumulong. Puntahan ko political dynasty. Okay, I'm sure political marami. dynasty. Oo, ang Okay. issue ng political dynasty. On record, ayaw kong political dynasty. On record. Nung governor ako, gustong tumakbo yung kapatid ko na congresswoman, huwag ka ako dahil ayaw kong political dynasty. I'm one of the author of the co-author ng anti-dynasty. Ayaw ko nga eh. Dahil nakikita ko sila. Pero irrelevant na ngayon ang dynasty eh. Dahil nung araw, madaling matakot ang tao, madaling mabayaran. Ngayon, di na. Bigyan mo pera ng tao, bubuto ka. Hindi ka rin bubuto kung ayaw sa'yo. So, di ko pinayagan ng kapatid ko. Wag nyo iboto ako. So, pupunta yung mga mayors ko. Talaga bang ayaw mong iboto ang kapatid mo, sir? Wag. Kasi kung iboto nyo, nasabi ko lang isa, mawawalan ako ng kredibilidad. Wala nang maniniwala sa akin. Pag nanalo ang kapatid ko, wala nang akong kwentang tao ako. So, hindi nyo na binoto. Talo. Pangalawang kapatid ko rin, tumakbo rin mayor. Sinabi ko, wag. Dahil wala naman, antay mo na lang magtapos yung isang mayor. Eh, pinipilit ang tao, tinutulak. Eh, wala naman daw ginagawa yung mayor, tinutulak. Hindi ko napigilan, tumakbo. Eh, di sinabi ko, wag nyo iboto. The same, nagpuntahan sila. Talaga ba namin di buboto kapatid nyo, sir? Wag. Kung iboto nyo, masisira na ako. Wala na akong kredibilidad. Isa lang salita ako, sinabi ko lang yung isa. Tapos manalo yung kapatid ko, di sinungaling ako. So hindi ko pinapayagan sila. Pati asawa ko nung gusto tumakbo, hindi ko pinayagan. Pero ngayon, ang problema, lahat ng kinuha ko naman, lumaki, dynasty rin tinatayo. Kinakalaban ka rin. Kinakalaban din ako. So gano'n ang nangyari. So,
irrelevant na yung dynasty ngayon eh. Dahil matatalino ng tao. Bigyan mo pera, hindi ka rin buboto. Kailangan, ako kasi, palagi kong sinasabi, pati mga anak ko, we are here to serve, not to be served. Kailangan maglingkod tayo sa ating kababayan. Sincere, transparency, accountability. Kung makita ang tao yan, hindi mo na kailangan bilhin. So, irrelevant na yung dynasty. Kaya pinayagan ko na silang tumakbo lahat. Dahil kung ba, maglalagay yung vice ko, lumalaki ulo. Lahat ng pinalaki ko, walang hindi lumaban. Pero kung magkakaroon po, susuportahan nyo sa Senado, anti-dynasty Irrelevant bill. na yun. Hindi mananalo yan. Hindi Dahil- uusad. Nararamdaman dahil yung hindi protection- mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Sinubukan ko na noon eh. Uh-huh. Protection din yung, halimbawa, mayor. Eh kung hindi yan patakbuhin yung asawa niya o anak niya, ibang papasok, masisira rin lahat ng programa niya. O tignan mo kami sa amin, very progressive. We are the 5th richest province now. Dahil wala nang gulo. Wala nang kumukontra. Pero magserbisyo ka. Kung hindi kayo bubuto ng tao. Matatalino na ng tao ngayon. Hindi na kagaya noon na takot, madali mabili. Kaya naman, ayaw ko noon ang dynasty. Gov, nananatili pa rin malaking problema ang issue sa droga dito sa ating bansa. Ano ang komento mo kung paano hinahandle ng current administration yung laban sa drugs? Well, damihan ang ginagawa ang mga kabataan. Suportahan ang mga sport, maski anong klaseng sport. Kailangan busy lahat. Doon lang ang... Kasi walang ginagawa ang tao eh. Walang trabaho, walang ginagawa. So, nalululong sa droga. Kailangan may program tayo na bantayan bawat lugar. Ako, sa probinsya ko, pinababantayan ko basta bagong bodega o lumang bodega, pinapacheck ko from time to time. Baka mamaya may nagtatayo ng... Yung panahon ni President Noynoy Aquino, ang dami nagtayuan ng mga factory. Ang dami nahuli. At pati sa mga subdivision, mayroon na. So, hindi na-check. Natutolerate kasi. Kapag ikaw ay pinalad sa Senado, ano pa sa tingin mo ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin kung paano matutulungan pa ang ating bansa? Anong mga issues pa, Gov? Well, ako ang priority ko, pag ako nandiyan, ang priority ko, health and education. Both of them are yaman. Yan ang tunay na yaman. Yang health and education. Dahil ang education, hindi nawawala. Ang bahay nawawala. Lahat nawawala. Pera nawawala. Pero education hindi. So, ako, priority ko education. Kung pwede, dagdagan pa nilang pondo education. Yung ibang bansa, libre na eh. Dapat libre naman talaga. Dapat At saka libre yung talaga. kalidad ng edukasyon. Kasi naalala ko noon, Gov, noong mga panahon natin, diba? Kahit nasa private school ka, pag may mga labanan ng mga iba't ibang eskwelahan, diba? Alala ko noon, bullprisa patawag sa amin eh. Pag ang kalaban namin, public, ninenervyos din. Kasi hindi mo maikakaila yung kalidad ng edukasyon mayroon noon. Yes, Kahit yes. na public yan, private, halos pareho lamang. Pero ngayon, napapag-iwanan na daw po. Yes. So, how are you gonna improve yung sistema natin pagdating sa edukasyon o klase ng edukasyon na kukuha ng mga kabataan? Well, dagdagan ang pondo ang education. Kopyahin lang yung mga magagandang countries ang magandang ginagawa nila. Like yung UBI, Universal Basic Income. Kukopyahin lang natin, ginagawa sa ibang bansa, wala lang yung tupad-tupad para pulubi yung mga tao natin binigyan. Na pumipila pa. Oo, pumipila pa sila sa bangko. So, ang dami mga kukopya sa mga magandang, lahat ng maganda sa ibang nasyon, kopyahin lang natin. Sweldo, mga ating mga guro, napakahalaga. Yes, dahil sila ang most important, sweldo ng mga teachers at ang mga pulis. Dahil sila nag-i-implement. Tanggalin agad ang mga masamang pulis. Mga kapatid, abay,
Napakainit na po ng ating discussion. Be-break lamang kami ng maigsi sa ating pagbabalik. Isasalang kita sa fast talk. Okay. Game ka ba? Game. Wag lang Hindi ka babae. umuurong. Ha? Takot- Hindi lang babae. Wag lang babae. Isasalag natin Hindi, sa fast okay, talk mas ang ating ano. aplikante. May oras pang humabol sa pag-comment sa ating live stream. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po si Cheryl Cosim, kasama po natin, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ito, papahingahin na kita. Something light naman po. Dito tayo sa mabilisang tanungan at sagutan. Sa loob ng ilang segundo, Gov, sasagutin mo ng mabilis yung tanong ko na ibabato sa'yo. Meron kang, kung gusto mo mag-explain, bibigyan kita ng pagkakataon na ma-explain yung iyong sagot. Okay? Game ka na ba? Hindi pa. Hindi pa? Hindi, game lang. Alright, okay. Ano lang to, something light. Ano ang comfort food mo kapag stress ka? Ano yung hilig mong kinakain pag ikaw ay stress? Favorite food Favorite na food, nakakapagpa-happy pag- sa'yo? Nakakapagpaligaya sa'yo na pagkain? Babae. Pagkain! Babae nga eh. Pagkain! Babae Food! nga. Adobo! Ano ba Talaga, yan? ako. Chocolate. Nagjo-joke lang po Nagbibiro si lang Gov. ako. Nagbibiro lang ako. Anong food? Wala, pagka stress ako, nanonood ako ng mga isda, mga hayop. Hindi pagkain Hindi ang pagkain. nakakapagpa-happy Hindi sa'yo. pagkain. O, kasi mahilig ka sa hayop eh. Diba? Marami kang alagang hayop. Oo. Pinakamahal na bagay na ibinigay mo bilang regalo. Ang pinakamahalagang regalo sa Pinakamahal. Oo. Kunwari, nagregalo ka kung kanino. Kanino at ano yung pinakamahal na regalo na ibinigay mo sa buong buhay mo? Wala akong binibigay. Pagmamahal. ang binibigay, Yun ang pinakamahal. Pinakamahal. Pagmamahal. Pagmamahal. Oo ba yan, Paborito mong pambato natin sa Miss Universe? Sino yung naging paborito mo? Yung mga talunan. Bakit? Mas magaganda eh. Tingin mo? Oo. Oo. Ang mga nanalo, yung marunong sumagot. Mas maganda yung mga talunan. Galit pa sila. Oo o hindi. Sulit ba ang investment sa Miss Universe? Nag-invest Hindi, ka? lugi ako. Sinabi na from the very beginning, malulugi ako dyan. Aha. Pero kinuha ko pa rin dahil maganda sa ating bansa. Sinabi sa akin, malulugi ako $1 million, $2 million, baka more pa. Pero maganda sa ating bansa, makikilala ating bansa. So kinuha ko, hindi na malugi ako basta panalo Pilipino. At kumita ang Pilipinas ng $500 million worth of media mileage. Biggest risk Nakita. you ever took as a businessman? Ano yung pinakamalaking sugal mo bilang isang businessman? Well, ang sugal, ito ng modernization program. Billions na walang interest. Saan ka nakakita na magpautang ng billions na walang interest? Lugi ako, sigurado. Ginawa ko pa rin para lang makatulong sa ating bansa. Anong negosyo ang pinakamalapit sa puso mo? You have what? Almost 100 or more than 100 na business? Yes, marami akong pinakamalapit? negosyo abroad and here. Marami. Can you give us yung ilan sa mga pinakamalapit sa puso mo na negosyo? Well, yung bago ngayon, ako nag-produce mga movies. Dahil lang nanay ko producer nung araw, yung bata ko, may sinihan na kami. So, gusto ko rin ituloy yung ginagawa ng nanay ko as a producer. So, binibili ko ang Channel 7 noon, nagpirma na kami for 42.5 billion. Hindi lang natuloy, something went wrong. Pero happy ako ngayon dahil nagpirma na kami ni Atty. Annette Gozon. She's a very professional na kausap. So, ako na magpo-produce lahat ng movies ng Channel 7. Happy na ako doon. Gusto mo ba magkaroon ng sariling network din? Kasi sabi mo, binibili mo na Yun noon na. ng Hindi na kailangan. GMA. Hindi na kailangan. Dahil anybody can put up their own TV. Pagandahan na lang ng content eh.
So ngayon, ikaw bilang isang producer, open ka sa industriya, kahit Yes. sino sa industriya To na help. mag-pitch ng mga konsepto at pupondohan mo. Yes. Para matulungan ang local industry natin, ang movie industry, isasama ko yung mga Korean dahil marami akong mga kaibigan sa Korea, like Lee Seung-gi, ang ganda yung ginawa nila sa Netflix, yung Vagabond, dito itutuloy yung next na Shoot. episode. Aha. So, Season. ginawa ng istorya, gagawin sa Bigan. Twice na sila nag-inspect doon. At inibita rin ako ni Ma Dong-seok, yung the most popular actor sa Korea, yung big fans. Gusto niya pumunta rito magtayo ng studio sa Bigan para dito siya gagawa ng mga pelikula. So, matuloy lahat yan. Malaking tulong sa ating movie industry. Malaking tulong din sa ating mga kababayan para gumanda ang mga napapanood natin, mga local. Nandyan pa rin ang iyong Baluarte Zoo. Meron Yes. ka pa bang dream animal na gustong idagdag? Wala Yung na. legal, Puno ha? na eh. Puno na. Puno na. Okay. Mas gusto mong hunting body? Si Digong o si BBM? Depende ang huntingin namin. O, pag Kung hayop, Oh, yung pinakamagandang hayop, ang huntingin namin. sino nga sa kanilang dalawa? Pag si Digong po, si dating Pareho Pangulong kaibigan Rodrigo eh, Duterte. Kaya wala akong mapili dyan. Oh, anong hahuntingin nyo pag ang kasama mo si dating Pangulong Duterte? Dalawa, kung kasama ko sila dalawa, hahantingin ko yung pinakamagandang hayop, Ano ba ang pinakamagandang hayop para sa'yo? Miss Universe. Pinaka-challenging! Ito na lang, seryoso. Pinaka-challenging, maging ama, businessman, o politiko? Anong Well, pinakamahirap doon? Maging ama, I mean, may mga anak ako eh. Dalawa anak ko. Mhm. 2 dosena. 2 dosena. Hindi, ano talaga? Gaano karami? 2 dosena nga. Okay. Lahat sila ay kilala, may relasyon ka sa kanila. Yes, pinag-aral ko lahat sa lahat ng pinakamahal na eskwelahan. Yung mga nag-aral sa British hindi ko nga maintindihan pinagsasabi nila. Iba na yung accent. Iba ang accent nila eh. Pero ang sa'yo ay hindi mo kinakalimutan yung pagiging ama. Ay, yung responsibilidad mo bilang ama. Yes. Education, the most important. So, the best school sila palagi. It's up to them kung talagang hindi sila matuto. Kasalanan nila. Pero dinala ko sila sa mga pinakamagandang eskwelahan, international. So, yung anak ko na congresswoman ngayon, graduate sa Harvard, siya tumutulong sa mga IT namin at siya ang gumagawa ng mga credit card, saka bank account. Lahat. Kung gagawing pelikula ang buhay mo, sinong artistang gaganap? Marami tayong maganda eh. Binibigyan ko yung director. Sila mamili. Pero si ikaw, Pag ako, hindi. sinong hindi- gusto ayaw mong ayaw Chavit Singson na gaganap? Patay na eh. Ang gusto mo? Oo, Sino? Fernando po. Siya. Okay, next. Yung buhay pa. Ayun buhay pa. Siguro si Coco Martin. Coco Martin. Okay. Pero are you considering that? Yes. Dahil may nagpunta rito na tigapulan. Nung nag-trending ang baril ko na pera, nag-trending dito. Nag-trending din sa Pulan. So, nung nakita na doon, na headline lahat, nagpunta sa Pilipinas, hinanap ako. Ginawa niya yung story ako. So, from there, baka pwede nang gawin pelikula yun. Panghuli na lamang po, Governor Chavit, bakit ka dapat tanggapin sa Senado? Dahil marami na akong experience, nag-gobernador ako presidente ng Governors League, nag-mayor ako presidente ng Mayor's League, nag-konsel ako presidente ng Councilors League, at inayos ko lahat yan. Mayor's League, hindi masara-sara accounting, 3 years lang. Marami kami natulungan na bayan, nasunugan, bagyo, nag-iwan pa ako ng 40 million. Tiyanggal ko lang lahat ang garap ng korupsyon. Lalo na yung Councilors League, hindi rin masara yung accounting, at marami kami natulungan, nag-iwan pa ako ng 100 million. Tiyanggal ko lahat ang garap ng korupsyon. Noon puro lugi, before my term. So meron akong experience dyan sa mga graft and corruption. Marami na experience because I still believe
experience is the best teacher. Kasi na magagaling sila, nag-aaral kung saan, experience pa rin ang pinakamagaling. Marami pong salamat for joining us this afternoon. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, magandang hapon po. Magandang hapon, maraming salamat kayo sa pag-imbita mo. Malaking bagay ito sa akin. At nagpakilala ako na tumatakbong senador. Yung mga iba akala tatakbo kong gobernador. Hindi po gobernador, senador. Number 58. At dito po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo dito po sa Sagot Kita Aplikante Serye. Samahan nyo po kami ulit sa susunod na Miyerkules para kilatisin ang isa pang aplikante. Huwag kalimutan, maging bahagi ng eleksyon at bumoto ng tama. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Sagot Kita.